Maraming OFW na nagpositibo sa HIV. Pwede ba mag-claim sa OWA at sa SSS sickness benefits? Yan ang tanong ng ilang OFW na aking mga followers. Ito ang messages nila. Good day sir, please do not disclose my name. Ask po sana if may pwedeng SSS benefits sa mga members ng SSS na na-diagnose people living with HIV. At isa pang OFW ang nagtanong, nahawa po ako ng HIV ng aking karelasyon na ibang lahi. Gusto ko na pong umuwi sa Pilipinas bago po mahuli ang lahat. Nagsisisi na po ako sa ginawa ko. May makukuha ba akong tulong mula sa OWA pag uwi ko? At meron pang OFW na nag-message na ganito. Isa po akong OFW sa Middle East at para magkaroon ako ng extra income, ako po ay nag-sideline bilang masahista. At dahil po sa laki ng mga offers ng mga clients ko at dahil na rin sa mga pangailangan ko, natuso po akong magbigay ng extra service sa aking mga clients. Ngayon po ako ay nagpositibo sa HIV at kailangan ko na umuwi sa Pilipinas. Sana ay matulungan ako ng OWA. Bago ko sagutin ang tanong, ay alamin muna natin ang report ng DOH about HIV cases sa Pilipinas. Sa ating bansa sa Pilipinas ay mahigit na sa 116,000 ang naitalang kaso ng HIV as of May 2023 report ng DOH. At in February 2024 ay may 122,640 cases na ng HIV sa Pilipinas. At ayon din mismo sa report ng DOH, 5% na na-diagnose ay mga OFW o mga Filipino overseas workers sa buong mundo. May mga na-diagnose na mga lalaki na nakipagtarik sa kapwa lalaki at mga babae na nakipagrelasyon din sa ibang lahi habang nasa ibang bansa. Ang HIV ay communicable disease na karaniwan na nasasalid ng pasyente sa pamamagitan ng makikipagtalik. Pero marami ding mga people living with HIV na nakuha ang virus sa ibang paraan tulad ng pagkasalin ng dugo na contaminated ng HIV virus, pagkakaroon ng sanggol ng HIV dahil sa pagkakaroon ng virus ng nanay during pregnancy, paggamit ng karayom na ginagamit ng mga patients na may HIV na mga drug addicts na nangihiraman ng mga karayom sa pagtuturok ng illegal drugs. Meron ding napabalita na medical staff na nagtatrabaho sa medical laboratory na nagkaroon ng ganitong sakit dahil sa aksidente na sugatan ng nabasag na bote na may contaminated ng ganyang virus. Ang PLHIV ay considered as PWD o People with Disability at entitled sa mga benefits para sa mga PWD kapag meron ng PWID na galing sa DSWD. Ang pagkakaroon ng ganitong virus ay hindi hadlang para mabuhay ng normal ang isang PLHIV, lalo na kung siya naman ay regular na umiinom ng gamot para wag nang makahawa at hindi magkaroon ng mas malalang sakit at mauwi sa pagkakaroon ng AIDS. At para masagot ang tanong ng ating follower, ang mga benefits po sa lahat ng qualified SSS members tulad ng sickness benefits, disability benefits, funeral benefits, death benefits, unemployment benefits, at retirement pension at ECC, kung sakaling ito ay related na nakuha sa kanyang pagkatrabaho, ang mga benefits na yan ay maaabel ng lahat ng qualified SS members, anuman ang katayuan mo sa buhay. OFW ka man, self-employed, voluntary member, as long as active member ka at regular ka na naguhulog ng iyong contribution sa SSS buwan-buwan. Ang SSS sickness benefits po ay up to 120 days every year. At kung disability benefits naman ay monthly pension para sa mga member na hindi na kaya magtrabaho. Mas marami kang hulog, mas malaki ang contributions mo, mas malaki ang benefits mo sa SSS sa oras na kakailanganin mo ng benefits. Take note, kung mapafile ka ng SSS sickness benefits sa SSS, make it sure na isusulat ng doktor nyo ang diagnosis na HIV positive at ang disability type ay psychosocial disability. Tandaan po natin, ang pagpafile ng SSS benefits ay subject for medical evaluation ng SSS medical doctor at ang bawat isang application sa SSS ay unique at iba-iba ang cases. At kung ang isang PLHIV naman ay isang OFW, dapat matiyak na active member ng OWA. Active means nagbabayad ka ng OWA membership na $25 every 2 years para makabil ka ng benefit sa OWA kung ikaw ay magkakasakit habang ikaw ay nasa ibang bansa. Ang OWA ay may medical assistance na 50,000 pesos at marami pang assistance para sa mga distressed na OFW. Kung meron kang tanong ay tumawag lang sa SSS hotline or sa OWA hotline or mag-message sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. Please don't forget to subscribe, follow, and hit all notification button para like and updated sa mga videos ko. See you in my next videos.